Halos 3 bilyong tibok di nang binilang. Bigla na lang silang nagkulang. Lumalala sa pagtagal ng ating pagsasama. Di ko naman iniinda. Nung nakita ko yan sa Starbucks noon, pasok pa yan. Sobrang tangkad, nakasuot yan ng shirt, long sleeve na stripes. Kabisado ko, jeans, pati sapatos niya. Ako, syempre, DGSS, ano ko yun era ko yun Gopong-gopo ako sa sarili, punta ako. Kasama niya, pinsan niya noon. Nakita niya ako. Alam mo, kinilig Tapos napaka-firm ng handshake niya. Doon ko na sabi ko, ang pogi nito. Pero hindi ipapalata. Pero sabi niya sa akin, nung time pa lang na yun, alam niya na, crush mo na ako noon. Parang nagdahilan yung pinsan niya na may kaibigan daw siyang i-meet. Pero alam ko, binulungan niya na yun na para masolo niya ako. So, wakas, nandito ka na. Natakot pa ako nung simula. Bakit tong tao na to, we barely know each other, tapos nandito siya sa tabi ko, hinahawakan niya yung kamay ko through my, one of my darkest days kasi yun. 10 months kami nag-date pero hindi talaga siya nagpakita ng interest. Feeling ko ako yung may gusto. A few months later, pandemic na COVID naman ako. Naalala ko, grabe yung hirap niya sa akin noon. Akala ko, huli ko na yun mga last moments ko na yun Ako yung isa sa mga nag-alaga din sa kanya talaga noon. Tapos yun, hindi ko naman siya normally ginagawa kasi hindi naman ako ganong tipo ng tao. Actually, ako pa yung nagtanong. Sabi ko, ano ba tayo? And doon ko nakita na talagang si Ann, talagang she's a keeper. Parang itong babae na to, hindi ko na papakawalan. Nag-abroad kasi ako last year. Yun yung pinaka-struggle namin. Pinaka-turning point din ng relationship namin kasi kailangan kong umalis. So, si Jacob, sabi ko, gusto mo pa ba akong tumuloy? Kasi willing talaga ako. Hindi alam ng parents ko to, pero willing ako talaga nun. Parang ayaw ko na ituloy. Pero, ang pinaka-na-appreciate ko kay Jacob nun, sobrang supportive niya. Sobrang supportive niya na sabi niya, bago mo pa ako nakilala, plano mo na to. Ituloy mo na ako yung magpupunta doon. Kay tagal ko tong hinintay. Sinanay, kausap ang sarili sa salamin. Ani mo'y naaani. So, nag-e-empake ako noon ng Wednesday night, madaling araw. Tapos, umiiyak talaga ako kasi parang ayaw ko pa Hesitant pa ako. Tapos, kinausap lang niya ako. Sinabi lang niya na willing siyang maghintay, na kung ano yung, kumbaga, lagi niya sinasabi sa akin, ikaw na yung endgame ko. Hindi naman ako maghahanap ng iba. Tapos, bigla niya sinabi sa akin, sa bahay lang yun sabi niya sa akin, hindi ko na mahintay. Tapos, sinabot niya na yung sing-sing. Sabi niya, will you marry me? Pero sobrang pangit ka, sobrang wala akong ayos, madaling araw yan. Sabi niya, will you marry me? Hindi ko na kasi mahintay yung dinner natin Sabi niya, matagal naman akong may plano. Napakasalan ka. Ayoko lang isipin mo na gagawin ko to kasi aalis ka na din. Di mapigil ang kabahan
sa sagot na ibibigay. Ipinaalam na kay nanay at itay. Pagka uwi niya galing US, meron siyang sakit na hindi namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Hindi siya makatayo ng matagal, hindi siya makaupo na matagal, lagi siya nahihilo. Nangungungo siya, hindi niya alam yung ginagawa niya, lost siya, parang she's fading away. Parang sa gabi, lagi siyang hindi makatulog. Halos mabaliw na ako nung nagkasakit siya eh. Pero buti na lang, binigyan pa rin siya ni Lord ng lakas na tumawa sa mga jokes ko kahit hirap na siya. Ayun, kasi yung ngiti niya, yun lang yung nag-aano sa akin eh, yung nagbibigay sa akin ng lakas that time. Makita ko lang yung ngiti niya, okay na ako. So nagpapasalamat talaga ako sa Diyos na nalampasan namin lahat ng hirap and kahit anong mangyari, lagi lang ako nasa tabi niya. Yun, mahal na mahal kita. Baby, thank you. Sabi ko, hindi ako iyak. Thank you kasi nakita ko yung side mo na hindi ko pa nakikita before. Salamat kasi inalagaan mo ko. And salamat din kasi nung wala ako, nag-promise ka na aalagaan mo sina mama at sina papa. And tinupad mo yun and patiently ka nag-wait sa akin na makabalik ulit ako. I also promise to dance and praise with you on your highest of highs. And cry and pray with you during your lowest of lows. I love you, Jacob. Jacob, thank you for being my home. At sa wakas, umabot din ka na. Itong oras ng pagsuyong maiharap sa may altar. Saksing kalangitan, sakali at sakali mang ako yung pagbigyan.